Saan ba tinatanong mo? Sa cocaine. Pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga. Ha? Oh. Ba't di mo sinama yun? Sana sinama mo. Sino ba ang may pinakamahabang karanasan sa pagsinghot ng droga? Nako. Mga kaibigan, sabi niya, 4 na terminong gobernador. Oh, naging 4 daw terminong gobernador. 1 terminong kongresista. 1 terminong senador. Nako. Si Bongbong Marcos. Kung mahaba. Ang dapat na pagbatayan, hindi track record yan eh. Ha? Ang track record, yung ginawa. Hindi ba? Dapat yun ang sabihin mo, ano ginawa? Totoo ba? Mahaba ang karanasan sa cocaine. Nako. Oh, yun ang... Kilala nyo po tong boses na to mga padli. Ito lang naman yung pinatahimik nila na broadcaster na hanggang ngayon mga kaibigan hindi pa nakakamit ang tamang hustisya. Hindi lang pala itong si President Duterte at saka itong mga bumabanat sa ating presidente ang tumitira dito, ang nagbibigay ng kanilang pahayag na ito palang presidente natin ay totoong gumagamit ng ipinagbabawal na pagsinghot. Dati pa palang alam ito ng ating butihing Persilapid, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Pinapanalangin po natin na sana ay makamit na ng taong ito ang hustisya. Napakatagal na panahon na po mga kaibigan. Hanggang ngayon hindi pa napapanagot ang tunay na may kasalanan. Pagpatuloy po natin. Yun ay paliwanag mo. Di ba? Yun ang track record niya eh. Pero yung naging governor, naging kongresista, gusto niyang palitawin na yung pagkaka-elect sa kanya, track record yun. Hala. Nako. Dami pala kabib. Ito. Napanood ko lang din ito sa YouTube mga padre. Sinare ko lang sa inyo. May naalala ko dati. May sinabi si General Bantag. Kapag ako ang ipinakulong nyo, hindi nyo makakamit ang hustisya. Ito pong sinabi ni Persilapid na ito mga kaibigan, talagang nagli-link ito sa mga nangyayari sa panahon ngayon, no? Itong mga ipinagpipilitan ni Maharlika na talagang sumisinghot ang ating butihing presidente. Ang tanong, butihin ba talaga? Hindi kaya ginagawa lang scapegoat itong si General Bantag para mapagtakpan ang dapat pagtakpan. Patay tayo dyan. Ito po kasi si mga kaibigan, itong si Persilapid. Hindi talagang banate ito ang urig na banatero. Kasi itong taong to, wala itong amo pagdating sa pagbinabanatan niya. Wala itong sinisino, wala itong binubos. Lahat ng nakikita niyang mali, babanatan niya talaga. Kaya hindi maitatangling maraming nakalaban niya ito. Kahit si ex-president Duterte, binanatan din nito eh. Yan, mga yan. Itong mga bagong elect na senador natin ngayon, binanatan na rin mga yan.
Kaya nga naman hindi natin alam kung sino ba talagang totoong nagpatahimik sa kanya. Pero itong pasabog niya na ito mga kaibigan, itong tungkol dito sa pagsinghot, abay, mabigat-bigat to. Kawawa naman yung pamilya niya hanggang ngayon hindi pa nabibigyan ng hustisyang. Ay nako. Kung totoong walang kasalanan si General Bantag at ginawa lang siyang scapegoat, ay patay. Kawawa naman yung mga tao. Paano pag nakulong si Bantag at hindi naman pala siya ang totoong may pakana? Hindi pa rin nakukuha ang hustisya ng pamilya. Nako naman, anong masasabi nyo rito mga kababayan? Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Ito ang dahilan mga kaibigan, kaya hanggat ngayon hindi pa nagsusurface ito si General Bantag. Susuko lang daw siya bago in-issue yung warrant of arrest sa kanya, umana niya nang binanggit. Susuko lang daw siya kapag iba na ang namumuno sa bansa. Kapag wala na ang mga mahirap magsalita, pero mukhang may katotohanan mga kaibigan. Comment na lang for your opinions.